Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Sama-sama, sa bandang huli basta taas ang kita. Lagot na ang ating pamayanan, tiyak na ulad ang ating bayan. Good morning everyone. Good morning Magsasakang Pinoy. Good morning Region 2. Happy listening na naman po dito sa ating programang Magsasakang Pinoy. Binabati ko po ang ating mga masusugid na tagapakinig dyan sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at dito po sa Cagayan. At ako na naman po si kasamang Barbie Lagahet na inyo na namang makakakwentuhan sa umagang ito mga kaibigan. At sa ngayon nga po ay medyo hindi po maganda ang ating panahon dahil may tumamang bagyo dito sa ating rehiyon. At ito nga po ay ang bagyong si Helen. At sana nga po ay nasa maayos na kondisyon po tayong lahat. Mag-ingat-ingat po tayo at ang tanging magagawa na lamang po natin sa ngayon ay magdasal at magdasal. Na sana nga po ay tuluyan ng humupa ang bagyo at lumayo dito sa ating rehiyon at maglaho na po dito sa ating bansa. So anyway, kahapon lamang po ay inyo pong napakinggan ang ilan sa mga bahagi ng talumpati ng ating butihing Regional Executive Director ng DA Region 2 na walang iba kundi si Director Lucrecio R. Alviar at kaugnay rin po nito ay inyo rin pong natunghayan ang talumpati ni Ma'am Jennifer Remoquillo, ang ating National HVCDP Director ng Department of Agriculture, na ginanap noong idinaos po ang ating Mega Organic Field Day, kasabay rin po ng ating School on the Air graduation na idinaos sa Highlander Hotel, Solano, Nueva Vizcaya. At noong mga nakaraang araw po ay kung inyo pong maalala ay inyo rin pong napakinggan ang ilan sa mga success stories ng ating mga Gawad Saka awardees sa ating nakaraang Region 2 Search for Outstanding Agricultural Achievers Gawad Saka 2011 to 2012. Noong mga nakaraan po ay inyong napakinggan ang mga kwento ng buhay pagsasaka ng ating mga natatanging magsasaka at kabilang po dyan ay sina Mang Hermenegildo Juan, sina Mr. Dante Cayapan at marami pa pong iba. At sa umagang ito mga ginigiliw naming mga tagapakinig ay amin na naman pong ibabahagi sa inyo ang mga natatanging kwento ng ating mga Regional Gawad Saka awardees sa naganap na Gawad Saka Regional Achievers nitong taong kasalukuyan. At para rin po sa kaalaman ng nakararami, ang pagbibigay po ng awards para sa ating mga nagwaging Regional Achievers dito sa ating rehiyon ay magaganap po sa September 20, 2012. Talagang natatangi po talaga ang ating mga magsasaka dito sa Region 2. Kaya't ang masasabi ko lamang po sa inyo ay saludo po ako sa inyo. At sa pagkakataong ito po ay dadako na naman tayo sa isa na namang natatanging kwento ng isa sa ating mga nagwaging pambihirang mangingisda na nagwagi sa Gawad Saka 2012 na tunay nga namang lubos na ipinagmamalaki ng ating rehiyon. At sa pagkakataong ito mga kapatid ay atin na namang mapakikinggan ang natatanging kwento sa buhay pagsasaka ni Ginong Rondel A. de la Cruz na tubong Barangay Palawig, Santa Ana, Cagayan na itinanghal na outstanding fisher folk dito sa lambak ng Cagayan. Si Ginong Rondel de la Cruz mga kaibigan ay isa lamang sa mga nagtagumpay na mangingisda sa kabila ng matinding kahirapan sa buhay at kawalan ng edukasyon. Subalit sa kabila ng lahat ng mga dagok na ito, ay nanatili pa rin sa kanyang sarili ang determinasyon
at katatagan. Naiangat ni Mang Rondel ang antas ng kanilang pamumuhay. Nagkaroon ng sariling pamilya at naipagkaloob sa mga ito ang mariwasang buhay na kabaliktaran naman ng kanyang naranasan at kinalakihang buhay nang siya ay musmos pa lamang. Si Mang Rondel o Mang Aldong, kung siya ay mas madalas na tawagin, ay lumaki sa piling ng amang pangingisda rin ang kinagisnang pamumuhay. Kaya naman, ang bangka, lambat at mga alon ang nagsilbing laruan ni Mang Aldong mula pagkabata at ang dagat ang nagsilbi niyang palaruan. Sa kanyang murang kaisipan ay hindi pa nito lubos na maintindihan ang kahirapan sa buhay. Ngunit dahil iyon na ang kanyang kinagisnan, hindi ito naging alintana kay Mang Aldong bagkus ay nanaig sa kanya ang sipag at tibay ng loob. Samantala, hindi rin ito naging madali para kay Mang Aldong. Marunong man siyang magbilang at sumulat ng kanyang pangalan, ay hindi pa rin ito sapat para makamit ang kanyang mga pangarap. Ngunit dahil nga sa kawalan sa buhay, ay wala itong magawa, kundi ang mapilitang huminto sa pag-aaral noong siya ay nasa 2 baitang pa lamang sa elementarya at tulungan na lamang ang ama sa paghahanap buhay para sa kanilang pamilya. At sa tuwing sumasapit naman ang bakasyon, ay tinutulungan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda sa kanilang maliit na karinderya. Sa murang edad ni Mang Aldong, ay nahulog agad ang kanyang loob sa kanilang kapitbahay na si Ginang Nelia Aitona na noon ay 15 anyos pa lamang at nasa kanyang 3 taon sa sekundarya. Naging tutol sa kanilang relasyon ang mga magulang ni Ginang Nelia, kaya nagpa siyang magtanan ang magkasintahan. Nang si Ginang Nelia ay nasa edad 18 na, ay pinakasalan siya ni Mang Aldong. Samantala, ang kanilang pagsasama ay lalong hindi naging madali para kay Mang Aldong. Kinailangan niyang doblehin ang kanyang oras sa paghahanap buhay. Habang siya ay nanatiling mangingisda, si Mang Aldong ay namasukan din bilang isang construction worker at sawmill worker at sa ilan pang mga trabahong alam niyang mapagkakakitaan at marangal. Ibinuhos ni Mang Aldong ang kanyang sarili sa pagtatrabaho at bunga ng kanyang pagsisikap ay nakabili siya ng sariling bangka. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig, sa mga sandaling ito ay pansamantala po muna nating puputulin ang ating kwento at tayo magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalala. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain.
Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Kadagiti mayat aming ipaset ti programa tayo magsasakang Pinoy, mabalin tayo na po, babayan laing tin tayo pa nag-text iti dayto yung programa. Para kadagiti smart subscribers, pusayan laing ti numero 0921-763-2251. Ulitan tayo daya po, 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe subscribers, pusayan tayo met ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo medalya po, 0927-863-4080. Kat jay tayong iturong digiti sa ludsod, suhestyon, komento, wenda nyaman akayat tayo nga idanon iti programa tayo. Nasken agigipen nga ipakuyog tayo kuma tinagan, ken address tayo kadagiti text tayo. Ikagumaanan mi kagabsat, amasungbatan adaras, digiti text yu, Diyos ti admin. At tayo'y nagbabalik dito sa ating programang Magsasakang Pinoy. Ako pa rin po si kasamang Barbie na inyong makakakwentuhan para sa umagang ito. At tayo magpapatuloy pa rin sa buhay pangingisda ni Ginong Rondel de la Cruz na itinanghal na outstanding fisher folk dito sa ating rehiyon. At karugtong pa rin po ng ating kwento, sa isang maliit na kubo malapit po sa dagat, nakatira si Mang Aldong kasama ang kanyang pamilya. Salat man sila sa buhay, si Mang Aldong at ang kanyang asawa ay inspiradong magtrabaho para sa kanilang mga anak. Sa kasalukuyan, si Mang Aldong ay nagsisilbiring taga-supply ng mga ibinibentang isda sa bayan ng Santa Ana at maging sa mga kalapit na bayan nito gamit ang kanyang dalawang ordinaryong bangka at dalawa pang timotor. At pagkaraan ng ilang mga taon, si Mang Aldong ay naging bihasa na sa pangingisda at habang tumatagal ay lalo pang lumalawak ang kanyang kaalaman sa pangingisda. At nangangahulugan na nakakabisado na rin ito ang pinakamainam na panahon sa pangingisda. At sa pamamagitan nito ay nakakatipid pa si Mang Aldong sa gastusin sa langis at gasolina para sa kanyang bangka. Hindi nga nagtagal ay nakapag-alok na si Mang Aldong ng 35 o 35 trabaho sa mga tao na sa kasalukuyan ay naninilbihan sa kanya bilang mga katuwang niya sa kanyang bukid. Ang mga pagsubok na tinahak ni Mang Aldong ay isa lamang sa humubog ng kanyang pagkatao at maghangad ng respeto mula sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan ay ang kanyang mga trabahador ay hindi rin siya maiwanan sa trabaho dahil sa ipinakita nitong mabuting kalooban at pagmamalasakit sa kanyang kapwa. At bunga ng kanyang inisyatibo at pagsisikap sa pangingisda, si Mang Aldong ay nakapag-ipon at nakabili ng kanyang sariling bangka at mga kagamitan sa pangingisda, at dito nagsimula na namang tumaas ang kanyang kita. Sa katunayan, ang pagmamay-ari nilang tindahan o pamilihan sa kanilang bayan ay nagsusupply din ng mga sari-saring paninda sa mga store owners o sa mga nagmamay-ari ng mga tindahan sa pamamagitan ng pag-wholesale o retail. At sa sumunod pang mga taon ay nagawa rin niyang pagandahin ang kanilang bahay at muling nagpatayo pa ito ng isa. At maliban pa rito ay nakapagpundar din si Mang Aldong ng 2 sasakyan, 1 bangka at pampasaherong jeep na kadalasan niyang ginagamit. Sa kabila ng sunod-sunod na tagumpay ay nanatili pa ring simple at tahimik si Mang Aldong sa mga biyayang kanyang natanggap. Ang kanyang palad ay bukas para sa kanyang mga kasamahan, sa mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong at lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Napalaki ni Mang Aldong ang kanyang mga anak na mababait, simple at matatalino. Ang isa sa kanyang mga anak ay isa ng guro sa pampublikong paaralan
Samantalang ang isa ay nasa 3 taon na sa kolehiyo at isa ring aktibong presidente sa SK Federation ng Santa Ana. At ang kanilang bunso ay kasalukuyang nag-aaral pa rin at nasa 3 taon pa lamang sa sekundarya. At para rin po sa kaalaman ng nakararami, si Mang Aldong ay isa ring tagapagtaguyod at tagasuporta ng fish conservation. At si Mang Aldong ay isa ring kasalukuyang chairman ng Barangay Fisheries and Aquatic Resources Management Council ng Bayan ng Palawig. Si Mang Aldong ay minsan ding naging barangay tanod sa kanilang bayan. Sa kasalukuyan, nagsilbing inspirasyon si Mang Aldong sa kanyang kapwa mangisda, mga estudyante at sa ating lahat. Sa kabila ng lahat, ang mensahe ni Mang Aldong sa mga nagnanais maging katulad niya ay napakasimple lamang po. Tiwala sa sarili at sipag lamang ang mga katangiang susi tungo sa magandang panimula at tuloy-tuloy na pag-asenso. At iyan po mga kaibigan ang natatanging kwento ni Mang Rondel de la Cruz o mas kilala sa tawag na Mang Aldong. At sana po ay dumami pa ang maging katulad ni Mang Aldong na isang outstanding fisherfolk dito sa ating lambak. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig, sa mga sandaling ito ay pansamantala po muna nating puputulin ang ating kwento at tayo magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalala. Si Lucy Torres Gomez para sa Department of Agriculture, White Corn Grits. In my line of work, I have to stay healthy. And part of staying healthy is watching what I eat. Di pwede kung ano-ano lang, especially for my family. Ang white corn grits ay mayaman sa protina at mineral na nagtatanggal sa toxins ng katawan. Sagana din ito sa fiber na nagpapababa ng kolesterol at tumutulong maiwasan ang colon cancer. Studies have also shown that white corn grits have lower sugar content kaya perfect ito para sa mga diabetics. I have to be in top form always and white corn grits is the healthy way to go. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-in-2 cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na kaibigan! Ngayon na! Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tugigarao City, DWDY, Kawayan City, HOT-FM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Agina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula
alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lallo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRL-FM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Aparay, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. At tayo'y nagbabalik na naman po dito sa ating programang Magsasakang Pinoy. Kasamang Barbie pa rin po ang inyong lingkod. At kani-kanina lamang po ay ating napakinggan ang natatanging kwento ni Mang Rondel, ang ating nagwaging outstanding fisher folk dito sa ating rehiyon. At sa pagkakataong ito mga kaibigan ay atin namang mapakikinggan ang isa pang natatanging kwento sa larangan pa rin ng pagsasaka. At partikular po dito ay ang organikong pagsasaka o organic farming. Atin namang pong pakinggan ang pambihirang kwento ni Ginang Daisy Argueza Langenegger, ang ating most outstanding organic agriculture farmer. Si Ginang Daisy Argueza Langenegger ay ipinanganak at lumaki sa bayan ng Dagupan, Alicia, Isabela, na kung saan ang likas na pagsasaka o konbensyonal na pagsasaka ang kinagisnan na nitong pamumuhay. Isa ring alumnus si Ginang Daisy sa Lyceum of the Philippines ng kursong literatura. Si Ginang Daisy ay isa ring butihing may bahay sa isang Swiss international na nakabase ngayon sa bansang Indonesia. Sila ay nabiyayaan ng isang anak na lalaki na ngayon ay isa na ring matagumpay na international artist na naglalakbay sa buong Asya. At sa tuwing may libre o bakanteng oras ang kanilang anak ay iginugugol nito ang kanyang oras sa pagtulong sa kanyang mga magulang sa bukid. Sa katunayan, ang asawa ni Ginang Daisy ay mahilig rin sa mga gulay kaya naisipan ni Ginang Daisy ang magkaroon ng isang organikong taniman. Kaya naman, natutunan at kinahiligan na nito ang pagluluto at paghahanda ng mga pagkaing suwak sa kanilang panlasa. Samantala, ang kakayahan ni Ginang Daisy sa pagluluto ang nagdala sa pag-angat ng organikong pagkain sa Maynila. At dito na po nila napagpasyahang umuwi at manirahan sa Pilipinas upang sa Pilipinas na lamang ipagpatuloy ang edukasyon ng kanilang anak at upang mapagtuunan ang kanilang bukid na matagal na panahon na nilang hindi nasusubaybayan. Labis itong binibigyang importansya ni Ginang Daisy dahil ang kanilang bukid ang nagsilbing tulong sa kanilang pag-aaral. 10 oras ang inilalakbay ni Aling Daisy mula Maynila hanggang Alicia, makita lamang ang kanilang bukid at matiyak na ito ay nasa maayos na kondisyon. Habang iginugugol ni Ginang Daisy ang kanyang panahon sa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang anak ay naisipan nitong magbukas ng isang coffee shop para sa isang vegetable restaurant. At dahil nga rito ay sinimulan niyang makipag-ugnayan sa mga tagapagtangkilik ng organikong pagsasaka, sa mga iba't ibang dignitaryo na mahilig kumain ng kanyang specialty. At ang kanyang specialty ay ang vegetable salad. Ang kanyang anak na noon ay nag-aaral pa lamang sa De La Salle University ay isa ring tumulong upang makilala ang kanilang negosyo. Inudyok at inalok nito ang kanyang mga kaklase at kalaunan ay pati na rin ang kanilang mga magulang. Naging tuloy-tuloy ang daloy ng kanilang negosyo at naging patok sa mga tao. Ngunit sa pagdaan ng panahon,
ang kanilang restaurant ay nakukulangan ng mga supply na siyang nakakaapekto rin sa kita ng kanilang negosyo. At sa pagkakataong yon ay napag-isipan ni Ginang Daisy ang magtanim ng organikong palay at mga gulay sa kanilang barangay. At sinimulan na rin niyang ikampanya ang pagsagawa sa organikong pagsasaka. At maliban sa kanyang karanasan sa Switzerland, katulad ng pakikipagdialogo sa kanyang mga kliyente, ay dinaluhan din ni Ginang Daisy ang mga seminars sa natural na pagsasaka, nakimiyembro rin sa Philippine Natural Farming Association at nagsaliksik sa mga makabagong teknolohiya gamit ang internet. Sa umpisa, tinuruan ni Ginang Daisy ang mga katrabaho tungkol sa organikong sistema ng pagsasaka upang ipabatid sa mga ito ang kahulugan at kagandahang dulot ng pagpepreserba ng ating kalikasan. Subalit may karamihan din na negatibo at taliwas sa kanyang mga ideya at sa kanyang pagbabago ng kanyang sistema ng pagsasaka na mula sa konbensyonal ay lumipat si Ginang Daisy sa organikong pamamaraan. Ngunit hindi rin naglaon ay natuto ring tangkilikin ng kanyang mga kasamahan at naging mga tagapagtaguyod na rin ng organikong pagsasaka. Kaugnay nito ay gumagamit rin si Ginang Daisy ng pinagsama-samang pamamaraan ng pagsasaka o integrated farming system. At matapos ang 2 taong pagpapanatili sa organikong pagsasaka, si Ginang Daisy ay nakalikom ng 4.8 million pesos na kung saan ay 74% ang nanggaling sa organikong produksyon ng palay. Sa kabuuan, si Ginang Daisy ay kumikita ng halos 70,000 pesos bawat ektarya sa tuwing anihan. At ito'y higit na mas mataas kung ikukumpara sa konbensyonal na pagsasaka. At bilang patunay ay ito'y sertipikado ng Ecoland Certification Services na isang international second-party certifying body sa UP Los Baños. Pinatunayan ni Ginang Daisy na sa umpisa ay mahirap man ang kanyang pinagdaanan ay naging makabuluhan naman ang bunga ng kanyang pinaghirapan. At sa kabila ng lahat, si Ginang Daisy ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang asawa at anak sa walang sawang pagsuporta ng mga ito sa kanyang mga ginagawa hinggil sa organikong pagsasaka at higit sa lahat, si Ginang Daisy ay nagpapasalamat rin sa Poong Maykapal sa tagumpay na kanyang nakamit. At iyan po mga ginigiliw naming mga tagapakinig ang ating 2 natatanging kwento na nagwagi po sa ating Regional Gawad Saka ngayong taong kasalukuyan. Sana po ay napukaw na naman po ang iyong mga puso at naantig ang ating mga damdamin sa mga natunghayang kwento sa umagang ito. Asahan niyo po mga kaibigan na sa darating pang mga araw ay masasaksihan na naman po natin ang iba pang mga kwento ng ating Regional Gawad Saka Awardees. At sa puntong ito ay pansamantala na naman po tayo magpapaalam dito sa ating programa sa Himpapawid. Ako lamang po ang iyong nakasama sa umagang ito, kasamang Barbie Lagahet. Manatili lamang po tayong nakatutok sa ating programang Magsasakang Pinoy mula Lunes hanggang Biyernes sa ganito pa ring oras. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Magiliw naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.